Mga biyahero, kumusta ang biyahe natin today? Kung taga-south ka na nagtatrabaho sa north, o taga-north na may lakad sa south, sigurado akong isa lang ang common enemy natin, ang traffic. Minsan, parang mas matagal pa ang biyahe natin kaysa sa mismong trabaho o lakad, di ba? Imagine mo, yung dapat 30 minuto lang, nagiging 2 oras. Nakaka-stress, nakakaubos ng pasensya, at syempre, nakakabutas ng bulsa dahil sa gasolina. Kaya naman, kapag may balitang may bagong daan na magpapabilis ng ating mga biyahe, para tayong nanalo sa lotto, ito yung feeling na may pag-asa pa pala. At yan mismo ang dala ng isang bagong infrastruktura na unti-unti nang nagiging parte ng ating daily commute, ang Cavitex C5 Link. Baka narinig mo na to sa balita, o nakita mo yung mga malalaking poste habang bumibiyahe ka sa SLEX o C5. Pero ano nga ba talaga ito? Paano nito babaguhin ang ating araw-araw na pakikipagsapalaran sa kalsada ng Metro Manila? Para itong isang secret shortcut na biglang binuksan para sa lahat. Isipin mo na lang, yung dating ruta mo na paikot-ikot at puno ng stoplight, ngayon ay may option ka ng dumaan sa isang tuloy-tuloy at mabilis na expressway. Kaya samahan niyo ako, mga biyahero, at ating alamin ang lahat ng dapat malaman tungkol sa bagong daan na ito. Para tayong mag-food trip, pero imbes na pagkain, impormasyon ang ating pagsasaluhan. Aalamin natin kung saan ito nagsisimula at nagtatapos, sino ang mga bida sa likod ng proyektong ito, at kung paano nito unti-unting binabago ang mapa ng ating mga biyahe. Hindi ito technical na usapan, ito ay kwentuhan ng kapwa mo biyahero. Handa na ba kayong i-explore ang bagong daan na nangangakong magbibigay sa atin ng mas maraming oras para sa mga bagay na mas importante kaysa sa pag-stuck sa traffic? Tara, simulan na natin ang biyahe. Ang paglalakbay na ito ay hindi lang tungkol sa semento at bakal. Ito ay tungkol sa pag-asa na magkaroon ng mas maginhawang buhay sa siyudad. Ito ay tungkol sa mga pangarap na makauwi ng mas maaga para makasama ang pamilya o magkaroon ng extra time para sa iyong hobbies. Ang bawat kilometro ng bagong daan na ito ay katumbas ng bawas na stress at dagdag na quality time. Kaya naman, ituring natin ang Cavitex C5. Link hindi lang bilang isang simpleng kalsada, kundi bilang isang bagong partner, isang bagong best friend na tutulong sa atin na malampasan ang hamon ng traffic sa Metro Manila. Let's go! Okay, game. Let's break it down. Ano ba talaga itong Cavitex C5 Link? Isipin mo siya bilang isang higanteng tulay o elevated expressway na nagdudugtong sa dalawang major na kalsada, ang Cavitex o Manila-Cavite Expressway at ang C5 Road. Ang official name niya ay C5 South Link Expressway. Ito ay isang 7.7 kilometro, 6-lane project. Wow, 7.7 kilometro. Parang ang ikli pakinggan, pero sa mundo ng traffic sa Metro Manila, yan ay katumbas ng isang milagro. Ang goal nito, bigyan tayo ng mabilis na koneksyon mula sa Parañaque, Las Piñas at Cavite papuntang Taguig, Makati, at iba pang business districts sa silangan ng Metro Manila. Ang project na ito ay hindi biro, mga biyahero. Ang total cost nito ay umaabot sa humigit kumulang 12.65 bilyong piso. Grabe, di ba? Ito ay isang public-private partnership o PPP project. Ibig sabihin, nagtulong-tulong ang gobyerno at isang private company para mabuo ito. Ang ating mga bida dito ay ang Department of Public Works and Highways, o DPWH, at ang Cavitex Infrastructure Corporation, CIC, na isang subsidiary ng Metro Pacific Tollways Corporation, o MPTC. Sila yung mga utak at kamay sa likod ng pagpaplano at pagtatayo ng daan na ito. So it's a team effort para sa ikagiginhawa ng ating mga biyahe. Sa ngayon, hindi pa buo ang buong 7.7 kilometro stretch. May mga parte na bukas na at pwede na nating gamitin. Ang tawag dito ay operational segments. Isa na rito ang 2.2 kilometro na flyover na nagdudugtong sa C5 Road sa Taguig papuntang Merville sa Parañaque. Tapos, mayroon ding C5 Link Cavitex Interchange na kumokonekta sa SLEX at C5. Marami pang ginagawa, at yung mga under construction na parts ay yung mga magdudugtong sa Merville papunta mismo sa Cavitex. Parang isang puzzle na unti-unting binubuo. Bawat piraso na nadadagdag, mas lumalapit tayo sa kumpletong picture ng isang mas mabilis na biyahe. Imagine mo yung dating biyahe mo from Cavite to Taguig. Dadaan ka pa sa ESA o kaya sa mga masisikip na kalsada ng Parañaque at Pasay. Ang biyahe na abutin ng 1 hanggang 1.5 oras, lalo na pag rush hour, ay posibleng maging 10 hanggang 15 minuto na lang kapag fully operational na ang C5 Link. Parang magic.
di ba? Yun yung pangarap na gustong abutin ng proyektong ito. Hindi na natin kailangang mag-budget ng sobrang habang oras para lang sa bayahe. It's all about giving us back our precious time. Alam nyo ba, mga biyahero, na ang kwento ng Cavitex C5 Link ay hindi nagsimula kahapon o noong isang taon. Ang plano para dito ay matagal nang nasa drawing board. Ang original na konsepto nito ay nagsimula pa noong 1973. Yes, you read that right. Panahon pa lang yun na uso pa ang floppy disk at cassette tapes. Ito ay parte ng mas malaking plano noon, na tinawag na Manila Cavite Toll Expressway Project, o MTEP, na binubuo ng R1 Expressway, na kilala natin ngayon as Cavitex, at ng C5 Link. Ang nag-propose nito noon ay ang UEM Mara, isang Malaysian company. Pero gaya ng maraming malalaking proyekto, hindi naging madali ang biyahe nito. Dumanas ito ng maraming challenges at pagbabago. Noong 1978 na inaugurate ang unang phase ng Cavitex, pero yung C5 Link ay nanatiling isang plano. Lumipas ang mga taon, nagbago ang mga administrasyon, at dumaan din ang Asian financial crisis na nakaapekto sa maraming infrastructure projects. Para siyang isang pelikula na na-delay ang shooting, but the dream never died. Alam ng mga planners at ng gobyerno na kailangan talaga ang koneksyon na ito para maibsan ang lumalalang traffic sa southern part ng Metro Manila. Fast forward to the 2010s, muling nabuhay ang proyekto. This time, sa pangunguna ng Metro Pacific Tollways Corporation, o MPTC. Sila yung kumuha ng baton para ituloy ang naudlot na pangarap. Nagkaroon ng mga bagong pag-aaral, bagong designs, at mas matibay na partnership sa gobyerno sa pamamagitan ng DPWH. Ang isa sa pinakamalaking milestone ay noong 2016 kung kailan nagsimula na talaga ang construction. Yun yung moment na mula sa papel at plano, naging totoo na siya. Nagsimula nang tumayo ang mga poste at unti-unting nabuo ang elevated na daan. Sa bawat milestone, mula sa groundbreaking hanggang sa pagbubukas ng bawat segment, mayroong selebrasyon. Dahil ang bawat bukas na kilometro ay nangangahulugan ng tunay na ginhawa para sa libu-libong motorista. Mula 1973 hanggang 2024, mahigit 3 dekada yan. Ang kwento ng Cavitex C5 Link ay isang testamento sa perseverance. Ito ay patunay na kahit gaano katagal at kahirap, basta't para sa ikabubuti ng mas nakararami, matutuloy at matutuloy din. It's a long journey, but every step forward is a victory for all of us. Pag-usapan naman natin ang construction, mga biyahero. Ang pagtayo ng isang higanteng expressway sa gitna ng isang abalang syudad ay parang isang major surgery. Kailangan ng masusing pag-iingat at plano. Ang C5 Link ay hinati sa several phases para mas manageable ang construction. Ang Phase 1 ay yung nabanggit ko kanina, ang 2.2 km flyover mula C5 papuntang Merville. Ito yung unang nagbukas noong July 2019. Ito yung unang tikim natin sa ginhawang dala ng proyekto. Biglang yung dating traffic sa may sales interchange ay nabawasan dahil may bagong option ang mga sasakyan. Ang susunod na malaking bahagi, ang Segment 2, ay ang 1.9 km, 2x3 lane portion na magkokonekta mula Cavitex, Parañaque Toll Plaza, hanggang sa ginagawa pang Parañaque Interchange. Ito yung crucial link na magdudugtong na talaga sa West and East. Kasama rin dito ang Segment 3 adalawa na siyang Merville to Sucat Interchange. Ang mga ito ay kasalukuyang under construction. Kapag dumadaan ka sa SLEX malapit sa Sucat, makikita mo yung mga malalaking girders at equipment na nagtatrabaho. It's a massive undertaking. At kailangan ng pasensya dahil may kaunting abala, pero isipin na lang natin yung long-term benefit. At heto, ang isang exciting update. Nitong mga nakaraang buwan, binuksan ang isang bagong daan na tinatawag na Kaingin Service Road. Ito ay isang 2.2 km, 2-lane road na nagsisilbing alternatibong ruta para sa mga motorista na apektado ng construction ng C5 Link. Instead na makipagsiksikan sa Sucat Road, pwede ka nang dumaan dito para mas mabilis ang bipasok at palabas ng mga residential areas at warehouses sa paligid. Para itong isang detour na ginawang mas maganda at mas maayos. It shows na iniisip din ng mga developers ang ating convenience habang ginagawa ang main project. Ang Kaingin Service Road ay isang patunay na ang progress ay hindi kailangang maging purong abala. Pwedeng magkaroon ng mga solusyon para mamitigate ang traffic.
Ito ay nagbibigay ng direct access sa mga komunidad sa lugar ng multinational village at nag-o-offer ng mas mabilis na daan papuntang Ninoy Aquino Avenue. So, habang hinihintay natin na makumpleto ang buong C5 link, may mga ganitong maliliit na wins na tayong natatanggap. Bawat bagong bukas na kalsada, service road man o flyover, ay isang hakbang palapit sa ating pangarap na traffic-free Metro Manila. Okay, biyahe tayo sa usapang bayaran. Dahil ang Cavitex C5 link ay isang expressway, mayroon itong toll fee. Huwag mag-alala, hindi ito komplikado. Ang sistema ay halos kapareho ng sa ibang expressways tulad ng SLEX, NLX, at mismong Cavitex. Ang MPTC ay gumagamit ng Electronic Toll Collection o ETC system, at ang kanilang brand ay ang sikat na EasyTrip RFID. Kung mayroon ka ng EasyTrip sticker sa iyong sasakyan, good to go ka na. Hindi mo na kailangang huminto para magbayad ng cash. Dadaan ka lang sa lane, i-scan ng sensor ang iyong RFID, at automatic na mababawas ang bayad sa iyong account. Ang toll fee ay depende sa kung anong segment ng expressway ang iyong gagamitin, at kung anong klase ng sasakyan ang dala mo, Class 1, 2, or 3. For example, sa operational na C5 link flyover, Taguig to Merville, ang toll para sa Class 1 vehicles, cars, jeepneys, vans, ay nasa around 22 pesos. Medyo maliit na halaga para sa time at fuel na matitipid mo. Habang mas maraming segments ang nagbubukas, mag-adjust din ang toll structure. Ang ideya ay pay as you use. Kung mas malayo ang biyahe mo sa loob ng expressway, mas malaki ang babayaran mo. Makes sense, di ba? Ang sistema ay gumagamit ng barrier toll system. Ibig sabihin, may mga toll plaza kang madadaanan sa certain points ng expressway. Bawat plaza na yun, may babayaran kang fixed amount. Hindi ito tulad ng ticket-based system na kukuha ka ng card sa entry at ibibigay sa exit na ginagamit sa ibang parte ng SLEX o NLEX. Dito, dire-diretso lang. Basta't may sapat na load ang iyong EasyTrip account, smooth sailing ang biyahe mo. At kung wala ka pang RFID, madali lang magpakabit. Maraming installation sites sa mga gasolinahan at malls. It's a small step that makes a big difference in your daily drive. Isipin mo na lang ang toll fee bilang investment mo sa iyong oras at peace of mind. Instead na ma-stress sa traffic at gumastos ng mas malaki sa gasolina, nagbabayad ka ng maliit na halaga para sa isang mabilis at predictable na biyahe. Fun fact, alam mo ba na ang paggamit ng RFD ay nakakatulong din na mabawasan ang carbon emissions? Dahil hindi na kailangang huminto at umandar ang mga sasakyan sa toll plaza, mas nababawasan ang ibinubugang usok. So, by using the expressway and EasyTrip, you're not just saving time, you're also helping the environment in a small way. So, ano nga ba ang bottom line? Ano ang ultimate benefit nitong Cavitex C5 link para sa ating mga ordinaryong biyahero? Ang pinakamalaki at pinaka-obvious time savings. Gaya ng nabanggit ko, yung biyahe na dati ay inaabot ng 1 oras o mahigit, pwedeng maging 10 hanggang 15 minuto na lang. Isipin mo yung extra 45 minutes o 1 oras na yun sa buhay mo, araw-araw. Pwede mo yang gamitin para makapag-almusal ng hindi nagmamadali, makasama ang mga anak mo bago pumasok sa eskwela, o makauwi ng mas maaga para makapag-dinner kasama ang pamilya. It's not just about less traffic, it's about more life. Pangalawa, fuel savings. Kapag na-stuck ka sa traffic, yung makina mo ay tumatakbo pa rin at kumokonsumo ng gasolina. Stop-and-go traffic is a gas guzzler. Pero sa expressway, tuloy-tuloy ang takbo mo sa isang constant speed. This is more fuel efficient. So yung binayad mo sa toll, posibleng mabawi mo rin o baka mas makatipid ka pa sa gasolina. At hindi lang yan, mas mababawasan din ang wear and tear ng sasakyan mo. Less braking, less stress sa makina, at mas tatagal ang buhay ng iyong pinag-ipunan na sasakyan. It's a win-win situation for your wallet. Pangatlo, apektado rin ito ang ekonomiya. Ang mas mabilis na biyahe ay nangangahulugan ng mas mabilis na delivery ng mga goods and services. Yung mga truck na nagdadala ng produkto mula sa mga port at industrial zones sa south papuntang mga business centers ay mas mabilis na makakarating. This can lead to lower logistics costs na sana ay mag-translate din sa mas mababang presyo ng bilihin para sa ating lahat. It also makes the southern Metro Manila area more attractive for businesses and investors. Kapag may magandang kalsada, sumusunod ang progreso. At para sa ating lahat, ang pinakamahalaga ay ang bawas stress. Hindi na natin kailangang umalis ng bahay ng sobrang aga at umuwi ng sobrang gabi. Mas magiging predictable ang ating travel time.
This leads to better mental health and a better quality of life. Ang Cavitex C5 Link ay higit pa sa isang kalsada. Ito ay isang tulay tungo sa isang mas balanseng buhay. Habang hinihintay natin ang full completion nito, manatili tayong optimistic. Ang bawat poste na naitayo at bawat kilometro na nabubuksan ay isang pangako ng isang mas maganda at mas mabilis na biyahe para sa ating lahat. The future of travel in Metro Manila is looking bright. Keep the faith, mga biyahero.